Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, Baitang Walo. Ako ang inyong guro sa araw na ito. Ako si Binibining Geraldine Kate Garrido at maligayang pagdating sa ating virtual classroom para sa Araling Panlipunan. Ngayong araw, hindi lang tayo magbabasa ng libro, kundi maglalakbay tayo pabalik sa panahon kung kailan ang buong mundo ay nasa bingit ng panganib. Handa na ba kayong simulan ang ating misyon para sa araw na ito? Ihanda ang inyong mga isipan dahil bubuksan natin ang madidilim ngunit makasaysayang pahina ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bago tayo tuluyang sumabak sa ating diskusyon, mahalagang hingin muna natin ang gabay at proteksyon ng ating Panginoon. Inaanyahan ko ang lahat na tumahimik at ipikit ang mga mata at damhin ang presensya ng may kapal para sa isang maikling panalangin. Naway bigyan tayo ng sapat na talino at pag-unawa upang mapalagahan ang mga aral ng kasaysayan at magamit ito sa ating buhay. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day. We thank you for the gift of life and all the blessings. We are grateful for the chance to learn and grow. Please bless our teachers as they guide us. And help us to listen, work hard, and be kind to one another. Fill our hearts with joy, our minds with knowledge, and our spirits with peace. May we use what we learn to make the world a better place. These all we pray in Jesus' name. Amen. Para sa ating attendance check, huwag kakalimutang i-click ang link na makikita ninyo sa screen o scan ang QR code na ito gamit ang inyong mga gadgets. Siguraduhin makapag-login kayo bago tayo matapos dahil ang inyong presensya ay mahalaga para sa ating rank up ngayong araw. I-type ang inyong buong pangalan at section para formal tayo makisali sa ating session at hindi tayo ma-AFK sa ating record. Narito ang ating mga game rules o panuntunan upang maging maayos ang ating talakayan. Una, panoorin at tapusin ang video na ito sa takdang oras na ibinigay. Huwag mag-skip para hindi mawala sa daloy ng ating kwento. Pangalawa, sagutan at ipasa inyong mga gawain sa takmang oras. Tandaan, ang procrastination ay kalaban ng tagumpay. At pangatlo, kung may hindi kayo naintindihan, huwag mag-atubiling magtanong. Handa na ba kayo para sa ating unang hamon? Welcome sa Stranger Things, The Upside Down Challenge. Bago tayo pumasok sa bagong ito, kailangan muna nating balikan ang madilim na bahagi ng kasaysayan. Narito ang ating panuto. Kung ang pahayag ay tumutukoy sa totalitarianismo o pamumuno ng isang diktador, piliin ang The Upside Down kung saan nandoon ang nakakatakot na mind flayer. Pero, kung ito ay tumutukoy sa kalayaan o demokrasya, piliin ang Hawkins kasamang ating bida na sa 11 at ang kanyang mga kaibigan. Handa na ba? Let's start! Unang bilang, si Benito Mussolini at ang fascism sa Italy. Isipin niyo, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kapangyarihan ay nasa estado lamang at bawal ang kumontra. Ito ba ay Hawkins o the Upside Down? Tama! Ang sagot ay the upside down dahil ito ay isang halimbawa ng totalitarianismo kung saan kontrolado ng isang leader ang lahat. Pangalawang bilang, militarisasyon o ang agresibong pagpapalakas ng hukbong sandadahan upang manakop sa ibang lupain. Saan natin ito ibibilang? Siyempre, ito ay kabilang sa the upside down. Ang paghahanda para sa dahas at pagnanakop ay tanda ng isang mapaniil na sistema o totalitarianismo. Pangatlong bilang, pagkakaroon ng malayang halalan at karapatan sa pagpapahayag ng sariling saloobin. Ito ang sitwasyon kung saan ang boses ng bawat isa ay pinakikinggan. Ano ang inyong sagot? Napakahusay! Ito ay Hawkins dahil ito ang diwa ng demokrasya at tunay na kalayaan para sa mamamayan. Pang-apat na bilang,
si Adolf Hitler at ang Nazismo sa Germany. Alam nating lahat ang bagsik ng kanyang pamumuno at ang ideolohiya ng pagiging superior ng kanilang lahi. Ito ba ay Hawkins o the Upside Down? Tama uli. Ito ay the Upside Down dahil ito ay isa pang anyo ng malupit na totalitarianismo. At para sa huling bilang, pagsupil sa anumang oposisyon o pagtutol sa pamalaan. Dito, ang sinumang kumontra ay pinaparusahan o kinukulong. Saan ito nabibilang? Walang duda, ito ay the upside down. Ang pag-alis ng karapatan ng tao na magreklamo ay isang katangian ng diktador. Ngayon, at tapos na tayo sa ating warm-up, formal na nating bubuksan ang ating main quest, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang layunin natin sa araw na ito ay hindi lang kabisaduhin ang mga petsa, kundi masuri ang mga dahilan kung bakit ito sumiklab ang mamamahalagang kaganapan sa Europe at Pacific at higit sa lahat, ang mga epektong iniwan nito sa ating kasalukuyang mundo. Ngayon, pumasok na tayo sa ating main event. Welcome sa ating activity na pinamagatang MLBB Axis versus Allies, the Battle Log. Ang layunin natin dito ay maging mga historian, streamers, at analysts. Itatala ninyo ang mga pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa isang digital battle log upang makita natin kung paano nag-evolve ang labanang ito mula sa simula hanggang sa victory o defeat. Makinig ng mabuti sa ating panoto. Una, panoorin ang ating video lecture. Habang nanonood, tukuyin at itala ang tatlong mahalagang pangyayari sa bawat yugto, sa Europe at sa Pacific. Pangalawa, punan ang inyong battle log na talahanayan. Siguraduhin may game analogy kayo. Halimbawa, ang pagsalakay sa Poland ay ang first blood na nag-trigger ng alliance. Maaari itong digital o sulat kamay basta't kumpleto ang datos mula early game, mid game hanggang late game. Pangatlo, kapag tapos na ang inyong log, kunan ito ng larawan o screenshot at i-upload ito sa Google Form link number 2. Ang inyong gawa ay susuriin base sa ating rubric. Kailangang tumpak ang datos, malikain ang analogy at kumpleto ang impormasyon. Huwag hayaang ma-stuck sa epic rank. Aim for mythical glory ang inyong mga sagot. Matapos ninyong ilatag ang inyong battle log, ating himayin ang mga malalim na aspekto ng ating aralin. Tara sa susunod na level. Para sa ating pamantayang panglalaman, titignan natin kung paano ninyo maipapamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at pagsama-samang pagkilos tungo sa pandaigdigang kapayapaan. Sa madaling salita, paano nga ba nagkakaisa ang mundo para maiwasan ang toxic na gulo? Sa pamantayan sa pagganap naman, ang goal natin ay makita kayong aktibong nakikilahok sa mga gawain na nagsusulong ng kapayapaan at pagtutulungan. Hindi lang tayo basta player, tayo ay peace advocates sa ating sariling komunidad. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, susuriin natin ang mga dahilan, mahalagang pangyayari at bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang ating skill tree na dapat nating ma-unlock ngayong araw. Bago tayo tuluyang lumusong sa ating battlefield ng kasaysayan, kailangan muna nating i-check ang ating quiz log. Ano nga ba ang mga misyong dapat nating makumpleto sa araw na ito? Sa pamamagitan ng inyong aktibong pakikilahok at individual na pamamaraan, kayo ay inaasahang mag-uwi ng mga bagong kaalaman at kasanayan. Isipin nyo ito bilang isang mga daily tasks na kailangang matapos para makuha ang inyong victory sa pagkatapos ng session na ito. Handa na ba kayong malaman kung ano ang mga ito?
Narito ang ating tatlong pangunahing mission objectives para sa araw na ito. Una, layunin nating masuri ang mga sanhi, mga mahahalagang pangyayari at epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Para tayong nagre-review ng patch notes at game replays upang maintindihan kung bakit nga ba nagkaroon ng ganitong kalaking gulo sa ating mundo. Pangalawa, kailangan nating mapalaghan ang kapayapaan at maipahayag ang ating saloobin tungkol sa naging epekto ng digmaan sa sangkatauhan. Hindi lang tayo nagbabasa. Nararamdaman natin ang bigat ng kasaysayan upang mas piliin nating maging peaceful players sa totoong buhay. At panghuli, nakagagawa ng isang short reflection tungkol sa aral na natutunan mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang inyong pagkakataon na i-document ang inyong mga personal na game guide o aral na nadalhin ninyo habang kayo ay nagle-level up bilang mga mag-aaral. Kaya mga soldiers, siguraduhin nakafocus tayo sa bawat slide para ma-unlock ninyo ang lahat ng objectives na ito. Matapos ninyong mabuo ang ating battle log, dumako na tayo sa pinaka-exciting na bahagi, ang ating interaktibong talakayan. Ang inyong mga sagot ay dapat magmula sa sarili niyong pag-unawa at nakadikit ito sa mga stats at events na naitala ninyo sa inyong logs. Handa na ba kayong mag-analyze? Heto ang ating unang hamon. Batay sa mga sanhi na tinalakay at sa draft pick ng Axis powers, Germany, Japan at Italy, alin sa mga ito, fascism, Nazism, militarisasyon o Treaty of Versailles ang itinuturing mong pinakamabigat na dahilan ng digmaan at bakit? Ang Treaty of Versailles ay madalas itinuring na unfair nerve. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, pinatawan ang Germany ng napakabigat na parusa. Pinagbayad sila ng malaking halaga, binawasan ang kanilang teritoryo at pinalait ang kanilang hukbo. Ang kasunduang ito na dapat sana ay magdadala ng kapayapaan ay nag-iwan sa halip ng matinding galit at kahihiyan sa mga German na siya ginamit ni Hitler upang makuha ang suporta ng madla. Dito pumasok ang Nazismo at Fascismo. Ang mga ideolohiyang ito ay parang isang extreme buff sa nasyonalismo. Sa ilalim ng Nazismo ni Adolf Hitler at Fascismo ni Benito Mussolini, itaninim sa isipan ng mga tao na ang kanilang lahi at bansa ang pinakamataas sa lahat. Binura nila ang demokrasya at ipinalit ang diktatorya kung saan ang boses ng leader ang batas. Ang ganitong mindset ang nag-justify sa kanila na manakop ng ibang bansa upang palawakin ang kanilang kapangyarihan. Kaugnay nito ang militarisasyon. Ito ang agresibong paghahanda para sa labanan. Habang ang ibang bansa ay sinubukang maging payapa, ang Axis powers ay abala sa pag-iipon ng mga items o sandata mula sa mga modernong tangke, eroplano hanggang sa pagpaparami ng mga sundalo. Ang militarisasyon ay nagpapakita na ang isang bansa ay hindi na naghahanap ng diplomatikong solusyon, kundi handa na silang gumamit ng dahas para makuha ang kanilang gusto. Sa inyong palagay, alin sa apat na ito ang main trigger? Ang Treaty of Versailles ba na nagtanim ng galit? Ang Nazismo at Fascismo na nagbigay ng maling direksyon? O ang militarisasyon na nagbigay sa kanila ng lakas para lumaban? Ang bawat isa nito ay magkakaugnay, ngunit mahalagang masuri ninyo kung alin ang pinagmulan ng lahat ng error sa sistema ng pandaigdigang kapayapaan. Hindi pa tayo tapos dahil ito ang pangalawang tanong para sa ating diskusyon. Sa inyong palagay, ang paggamit ba ng atomic bomb o ang ating tinatawag na ultimate ulti sa Hiroshima at Nagasaki ay maituturing na fair play o makatarungan upang piliting sumuko ang Japan at tapusin ang digmaan?
pangatwiranan ang inyong sagot. Ngayon, dumako tayo sa isa sa pinakakontrobersyal at pinakapangyarihang kaganapan sa kasaysayan, ang paggamit ng atomic bomb. Sa ating MLBB analogy, ito ay itinuturing na ultimate ulti ng United States upang tuluyan ng tapusin ang laban sa Pacific. Noong August 6, 1945, ibinagsak ang unang bomba na may codename na Little Boy sa lungsod ng Hiroshima. At dahil hindi agad sumuko ang Japan, sinundan ito ng pangalawang bomba, ang Fat Man, sa Nagasaki noong August 9. Isipin niyo ang tindi ng pinsala. Sa isang iglap, ang mga lungsod na ito ay naging abo at libu-libong buhay ang nawala. Hindi lang dahil sa pagsabog, kundi pati na rin sa radiation. Bilang mga history analysts, kailangan nating suriin. Bakit ito ginawa? Ang sabi ng US, ito ay para iwasan ang mga matagal pagdigmaan at mas marami pang mamatay na sundalo. Pero ang tanong natin sa ating diskusyon kanina, fair play ba ito? Makatarungan bang gumamit ng ganitong overpowered na sandata laban sa mga sibilyan para lang makuha ang victory? Ang paggamit ng atomic bomb ang nagpabago sa mukha ng pakikigdigma sa buong mundo. Itinuro nito sa atin na ang teknolohiya kapag ginamit sa dahas ay kayang ubusin ang sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang United Nations at ang buong mundo ay nagsisikap na limitahan ang mga nuclear na sandata upang hindi na muling matrigger ang ganitong klaseng sakuna. Ngayon naman, i-apply natin ang ating natutunan sa ating sariling real-life server. Heto ang ating huling katanungan para sa bahaging ito. Bilang isang mag-aaral, paano mo gagamitin ang aral ng island hopping upang malampasan ang mga sunod-sunod na balakid o problema sa iyong buhay? Ngayon naman, lilipat tayo sa Pacific Theater upang pag-usapan ang isa sa pinakamatalinong pro player move ng Allied Powers, ang island hopping strategy. Noong panahong iyon, halos lahat ng maliliit na isla sa Pacific ay nasakop na ng Japan at bawat isa rito ay may matinding depensa o fortifications. Kung susubukan ng allies na sakupin ang bawat islang ito na isa-isa, mauubos ang kanilang HP o lakas, oras at resources. Kaya naisipan ni na General MacArthur ang discarding island hopping o leapfrogging. Ano nga ba ito? Sa halip na atakihin ang lahat ng base ng kalaban, allies ay ang lumalaktaw o nag-i-skip. Pinili lang nilang sakupin ang mga islang mahina ang depensa pero may malaking pakinabang. Gaya ng mga islang pwedeng pagtayuan ng airstrips o paliparan. Ang mga islang may max level na depensa ng Japan, hinayaan lang nila ito ma-isolate hanggang sa maubusan ng supply at maging inutil sa digmaan. Para itong pagpili ng inyong lane sa ML, hindi mo kailangang patayin ang lahat ng creeps o kalaban. Kailangan mo lang makuha ang mga objectives para mas mabilis mong maabot ang base ng kalaban. Dahil sa island hopping, unti-unting napalibutan ang Japan at nabigyan ng pagkakataon ang allies na makalapit para sa kanilang final push. Itinuro ng estratehiyang ito na sa gitna ng malaking problema, hindi mo kailangang sagupain ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan mo lang maging matalino sa pagpili ng inyong laban upang makamit ang tagumpay. Ngayon, mga war analysts, pumasok na tayo sa ating seryosong misyon, ang War Legacy Report. Layunin nating pag-isipan ang mga bakas na iniwan ng pinakamadugong labanan sa kasaysayan upang hindi na ito maulit pa. Heto ang inyong unang hamon. Ang tanong, ilang tao ang namatay at ano ang pinakamalaking pinsala sa mga ari-arian at moralidad na iniwan ng ikalawang digmaang pandaigdig?
Ipaliwanag din ninyo kung bakit ang ganitong klaseng critical damage sa sangkatauhan ay hindi na dapat pang maranasan muli sa ating mundo. Isipin nyo ang bilyong-bilyong mga dolyar na nasayang at ang milyon-milyong buhay na nawala. Ito ay ang inyong isang game over na ayaw nating mangyari sa totoong buhay. Dumako naman tayo para sa ating pangalawang pagsusuri. Pag-usapan natin ang mga moderators ng ating mundo, the Global Peacekeeper. Ang tanong, anong organisasyon ang itatag pagkatapos ng digmaan upang maging Global Peacekeeper? At paano ito naging mas epektibo o naging better version sa pagpigil ng mga digmaan kumpara sa dating League of Nations? Isipin niyo ang United Nations bilang isang malaking global patch na in-update ang mga rules upang masiguradong walang bansa ang basta-basta na lamang mag-trigger ng gulo. Para sa huling bahagi, tignan natin ang aral mula sa silangan, Demilitarization Doctrine. Ang tanong, batay sa karanasan ng Japan, ano ang pinakamahalagang aral na dapat isaisip sa bawat bansa upang tuluyan ng makaiwas sa digmaan? At para mas maging makabuluhan, magbigay ng isang halimbawa kung paano mo magagamit ang aral na ito sa iyong buhay bilang isang mag-aaral. Paano mo maiiwasan ang conflict sa loob ng inyong classroom gamit ang mga prinsipyo ng kapayapaan? Ito ang inyong pagkakataon na ipakita na ang karanasan ay may direktang buff o epekto ng inyong pagkatao. Bago niyo ipasa ang inyong mga reports sa Google Docs, silipin muna natin ang mga scoreboard o rubric. Pwede niyong i-pause ang video para matignang mabuti. Gusto ko na lahat kayo ay makakuha ng epic o legendary na marka. Alam niyo ba na ang mga aral ng ikalawang digmaang pandaigdig ang naging pundasyon ng tinatawag nating Sustainable Development Goals o SDG ng United Nations? Bakit ito mahalaga? Dahil natutunan ng mundong noong 1945 na ang total war ay walang tunay na nanalo. Puro pinsala lang ang iniwan nito. Ang SDG 16 ay parang isang global peace treaty na naglalayong siguraduhin na ang lahat ng tao ay namumuhay ng mapayapa at may katarungan. Paano natin ito iugnay sa ating lesson? Una, justice and accountability. Gaya ng pagtatag ng UN pagkatapos ng digmaan upang magkaroon ng strong institutions, ang SDG 16 ay nagnanais na lahat ng bansa ay sumunod sa batas upang walang diktator o mapaniil na leader ang muling mag-spawn. Pangalawa, pag-iwas sa dahas. Kung ang digmaan noon ay puro combat at destruction, ang goal natin ngayon ay conflict resolution. Halimbawa sa buhay niyo bilang mag-aaral, hindi mo kailangang maging sundalo para isulong ang SDG 16. Kapag may nakita kang bullying sa school, sa inyong GC o group chat, at pinili mong maging tagapamagitan o mediator sa halip na gatungan ang gulo, isinasabuhay mo na ang SDG 16. Ang pagrespeto sa opinion ng iba kahit magkaiba kayo ng perspective ay isang paraan upang maiwasan ang mga maliliit na clashes na pwedeng lumaki. Tandaan, ang kapayapaan ay nagsisimula sa maliliit na desisyon ng bawat player ng ating lipunan. Soldiers at gamers, welcome sa ating Peacekeeper Badge Challenge. Dahil na-analyze na natin ang mga madidilim na bahagi ng kasaysayan, oras na para tayo naman ang gumawa ng solusyon. Gagamitin natin ang Minecraft o Roblox style dahil kayo ay magsisilbing admins ng inyong sariling virtual world o bansa. Ang layunin natin, makabuo ng isang digital statute o batas na nagpapakita ng inyong matinding pangako sa kapayapaan at pagtutol sa anumang anyo ng digmaan.
Handa na ba para sa ating creative mood? Welcome sa Peacekeeper Badge. Ang layunin natin dito ay makabuo kayo ng isang digital statute o batas na nagpapakita ng inyong pangako sa kapayapaan at pagtutol sa anumang anyo ng digmaan. Ang gawaing ito ay hango sa ideya ng Article 9 ng Saligang Batas ng Japan kung saan formal nilang itinakwil ang digmaan bilang paraan ng pag-aayos ng gulo. Gaya ng Japan, matapos ang World War II, kayo ay kikilos bilang mga admins na may malasakit. Gagamitin niyo ang inyong malalim na pag-unawa at kapayapaan at kaayusan upang masiguradong ang inyong server ay mananatiling safe para sa lahat ng players. Heto ang ating gabay na tanong na dapat ninyong sagutin. Kung ikaw ang admin ng isang server o bansa, anong batas ang ipapatupad mo upang maiwasan ang mga griefing o paninira at digmaan sa inyong nasasakupan? Isipin nyo ang mga players na mahilig manggulo o manira ng gawa ng iba. Paano mo sila mapapatigil ng hindi gumagamit ng dahas? Anong rule ang ibibigay mo sa inyong server description para lahat ay sumunod? Para maging opisyal ang inyong batas, sundin ang format na ito sa inyong pagsusumiti. Server name, maging malikhain. Ano ang pangalan ng inyong bansa o virtual world? Batas, isang malinaw at maikling tuntunin para sa kapayapaan. Bakit? Magbigay ng paliwanag kung paano ang batas na ito ay magdudulot ng kaayusan at pipigil sa server war. I-post ang inyong mga sagot sa private comment section ng ating Google Classroom upang makuha niyo ang inyong virtual Peacekeeper Badge. Bago kayo mag-submit, i-check muna ang ating rubrics upang masiguradong legendary ang inyong grade. Pwede niyong i-pause muna ang video upang matignan at masuri ng maigi ang rubrics. Bago tayo tuluyang mag-log out sa ating mission ngayong araw, bitbitin natin ang tatlong pinakamahalagang integrated values o ating mga permanent buffs sa pagkatao. Una ay ang pagpapahalaga sa kapayapaan. Natutunan natin na ang digmaan ay walang tunay na winner, kaya dapat tayong maging instrumento ng pagkakasundo. Pangalawa ay ang pagkakaisa. Gaya ng allied powers, mas malakas tayo kapag sama-sama. At pangatlo ay ang resiliency. Ang kakayahang bumangon mula sa anumang pinsala o damage na dulot ng mga pagsubok sa buhay. Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga petsa, kundi tungkol sa paano tayo nagiging mas mabuting tao dahil sa mga aral nito. Oras na para sa ating assessment o ang ating final boss battle. Upang masukat ang inyong nakuhang XP o kaalaman, kailangan niyong sagutan ang ating pagsusulit. Huwag kayong mag-alala. Kung nakinig kayo sa ating diskusyon tungkol sa access, island hopping, siguradong makadodominate niyo ito. I-click lamang ang link o scan ang QR code na nasa screen. Basahin ng mabuti ang bawat tanong bago pumili ng sagot. Good luck, team! Ipakita ang galing ng isang tunay na history master. Huwag munang mag-exit dahil narito ang inyong advanced reading para sa ating susunod na session. Bilang paghahanda sa ating susunod na map o level, inaaasahan ko na magkakaroon kayo ng paunang pagbasa sa paksang Yalta Conference at mga pagbabagong dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Alamin natin kung paano muling ni-rebuild ng mga leader ang mundo matapos ang malaking giyera. At para sa ating panghuli, tandaan natin, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng digmaan, kundi ang presensya ng katarungan at pagkakaisa. Sana'y hindi lang mga dates at events ang nabaon nyo, kundi ang mga pagnanais na maging bahagi ng isang mundong mas mapayapa.
Maraming salamat sa inyong masiglang pakikilahok at pakikinig baitang walo. Ako ang inyong guro, Binibining Geraldine Kate Garrido. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa kasaysayan. GGWP o Good Game Well Played sa inyong lahat. Signing off.